Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang libro ng awit, kabanata 72 at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Jason. Ito po ay awit ng papuri sa Diyos. Ayon dito, ito ay isang awit para sa araw ng pamamahinga. Ang araw ng pamamahinga ay ang araw na ibinukod ng Diyos upang makapagpahinga ang tao. Nais ng Diyos na madala po natin ang lahat ng kanyang likha sa kanyang presensya. Ito pong ibig sabihin ng araw ng pamamahinga. Ito din po ay para matigil ang uri ng ritmo na mayroon tayo kung saan tayo ay laging abala. Ang kabanatang ito ay bibigyan po natin ng pamagat na gamitin ang araw ng pamahinga at magkaroon ng katagumpayan. Unang bahagi ay mula verse 1 to 3. Ito ay pagtugon sa verse 12 to 15. Sabi dito, ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay, umawit na lagi purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag kung bukang liwawayway, pagsapit ng gabi ang katapatan niya ay ihayag din naman. Ito ay ipahayag sa saliw ng alpa tugtuging salteryo, sa magandang himig ng tugtuging liray ipahayag ito. Ito ay pagtugon sa sinasabi kung saan ang Diyos ay napakabuti dahil sa kanyang paglikha sa lahat ng bagay. Ang ating paghahayag o kaya pagproklama ng kabutihan ng ngalan ng Diyos ay mabuti. Sinasabi po dito na ihayag ang pag-ibig at kabutihan sa Diyos. Marapat lamang na lagi po nating ipinoproklama ang kabutihan ng Diyos. Ito ay hindi lamang po pagpupuri sa Kanya dahil sa Kanyang kabutihan sa atin sa mga nakaraang taon, dahil yun ang madalas nating sinasabi. Pagkatapos ay paulit-ulit lamang ang sinasabi nating istorya. Ngunit ang kabutihan ng Diyos ay isang bagay na paulit-ulit po nating mararanasan. At maaaring ang uri ng pag-ibig na ating naranasan ngayong taon ay iba sa kung anong naranasan natin noon. Kung siya ay naging tapat noong nakaraang taon, siya man din ay magiging tapat ngayong taon.
kagaya ngayong taon, kung noong nakarang taon ay nagkaroon po tayo ng walang kahirap-hirap na taon, ngayong taon naman sa launch 2025, bawat linggo ay binibigyan tayo ng Diyos ng panibagong karanasan at makikita natin ang kanyang kabutihan. Noong nakaraang linggo, nasalubong ko po si Pastor Anton Cruz. Sabi niya, sa mga susunod na taon ay mayroong tig-10 mga branch church ang maitatayo mula sa 611 bawat taon. Sinabi niyang magaganap din ito ngayong taon. Ngayong taon at sa susunod pang 5 taon. Ngunit nitong linggo lamang, sa pagpunta ni Pastor Esther ng GA 611 sa Africa, sila ay nagkaroon ng 2 pang branch church sa Africa. At sila ay matatawag na po nating kinaapu-apuhang branch church ng 611. Ang isa po nito ay sa Uganda. At kahapon ay sinubukan ko magsaliksik tungkol sa Uganda. At nakita ko nga ang kabutihan ng Diyos. Ng katapatan ng Diyos. January ay mayroon na po tayong 2 branch church at baka nga totoo na ngayong taon ay magkakaroon po tayo ng 10 branch church sa isang taon. Maaari naiisip po ninyo, anong kinalaman nito sa inyo? Anong kinalaman nito sa ating mga buhay? Ngunit ang kaharian ng Diyos ay papalawak ng papalawak. At hindi po dapat natin maliitin ang pagpapakalat ng puno ng buhay. Kaya nga po sinasabi po dito na dapat po nating makita ang kabutihan ng Diyos. Sa verse 4 to 5 naman, kaya magsaya pa tayo sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay napaka lalim at napaka totoo.
at ating makikita ang kanyang kadakilaan sa kanyang mga salita. Alam po natin ang Diyos ay nais po niyang kumilos sa Hong Kong. Pagkatapos ay makikita po natin kung paano pinili ng Diyos si Pastor Joshua, at sa dinami-dami ng tao sa mundo ay nakita nilang mag-asawang ito sa Canada, nakita nila si Pastor Deborah sa Taiwan, nakita ng Diyos si Pastor Deborah sa hanggang sa nabuo ang grupo na magsisimula ng 611. Nakita ng Diyos si Pastor Deborah. At makikita po natin kung paano nakita niya si Pastor Deborah. Nandun ang katotohanan na nakikita ng Diyos ang bawat isa. May mga pagkakataon na maaring takot po tayo na paanong nahanap po tayo ng Diyos? Paano mula sa Canada ay dinala ng Diyos si Pastor Ruby at Basil dito? At sa iba't ibang mga panahon at pagkakataon, makikita po natin ang kabutihan ng Diyos. Ako man ay nakatira sa Keelung, Taiwan. At ngayon sa Keelung ay mayroon ng 611. Kaya ang aking ama ay pumupunta sa simbahan ngayon. At sa kanyang pagpunta doon, kanyang nabanggit na tila kakaiba ang lugar na iyon. At kanya ding napansin kung paano ang lahat ay pamilyar na rin sa kanya at dahil iyon sa pagkilos ng Diyos. Bawat taon ay abala ang aking ama sa pagsasaliksik at pagsusulat, ngunit kailan may hindi niya naisip na pagkatapos ng ilang mga taon, ang lugar na kanyang inihanda ay ang lugar din na inihanda ng Diyos para sa Keelung 611. Dito makikita po natin na ang pagpaplano ng Diyos, ang isip ng Diyos ay higit talagang mas mataas kaysa sa pag-iisip ng tao. At ang kanyang mga plano ay tunay na totoo at dakila, ang kanyang pagkilos ay dakila.
Kaya ano pong dapat nating gawin? Kailangan nating isuko kung ano man ang ginagawa natin at isipin ang salita ng Diyos. Tayo man marapat lamang po na ating ituon ang ating paningin at focus sa Panginoon. Alam ko na bawat linggo ang lahat ay handa na maglingkod. Ngunit dapat po nating tandaan na ang ating pagdulog sa presensya ng Diyos ay upang makita ang kanyang kadakilaan, makita ang kanyang katapatan. Bawat linggo sa ating pagpunta sa simbahan ay tayo ay masaya. Dapat po nating makita ang pagkilos ng Diyos. Ngunit may mga pagkakataon din na nakikita natin ang kasamaan at tayo ay nagagalit sa pagkita ng mga ito. Ngunit sa verse 6 to 7, sabi po doon, sa kapos na isip ang bagay na ito ay di nalalaman, hindi malilibre ni maunawa ng sino mang mangmang. Ang mga masama kahit na dumamit sila'y may umunlad, kanilang hantungan ay tiyak at lubos na kapahamakan. Sa ating patuloy na paglakad sa kalooban ng Diyos, makikita natin ang maraming kawalan ng hustisya. Ngunit, makikita pa rin po natin ang kabutihan at katapatan ng Diyos. Sa isang banda, makikita po natin ang kabutihan ng Diyos, ngunit may mga pagkakataon din na makikita natin kung paanong umuusbong at umuunlad maging ang mga masasama pagkatapos tayo ay nagagalit. Ngunit dapat po nating tandaan na parte ng katapatan ng Diyos ang bigyan ng hustisya ang ganitong uri ng kasamaan. Atin pong makikita ng Diyos pa rin ang pinakadakila sa lahat. Sa verse 9 at 10, sabi doon, nababatid naming lilipuling lahat ang iyong kaaway at lahat ng taong masama ang gawa ay mapipilan. Ako'y ginawa mong sinlakas ng torong mailap sa gubat, ako'y pinagpalat, pawang kagalakan aking dinaranas.
At sa verse 10 to 11, sabi doon, aking nasaksihan niya ang pagkalupig ng mga kaaway, pati pananaghoy ng mga masamay, aking napakinggan. Pagdating sa mga hayop, hindi totoong ang leyon ang pinakamalakas sa lahat dahil may mga pagkakataon na sila ay maaaring matalo ng toro. At ginagamit ng mga mababangis na torong ito ang kanilang sungay upang saktan ng leyon. At kagaya nga po ng sinabi dito sa verse 10, ginawa ng Diyos na sinlakas ng torong mailap. Tayo ay ginawa ng Diyos upang maging sinlakas ng torong mailap sa gubat. Tayo ay kanyang pinagpala. At ito'y pagpapalakas nga na sa mga pagkakataon na nakikita nating higit na nagtatagumpay ang kasamaan, dapat po nating matandaan na naroon pa rin ang katapatan ng Diyos at siyang magbibigay katagumpayan sa atin. Sunod sa verse 12 to 15, makikita po natin na ang Diyos ay tunay na makatwiran. Ang mga makatwiran, ang taong matuwid, tatatag ang buhay, sila ay maging katulad ng cedar at tulad din ng kahoy ng Lebanon na lalagong malabay. Tayo po ay kinumpara sa palmera at cedar. Verse 13, mga punong natanim sa tahanan ni Yahweh, sa templo ng ating Diyos, bunga nila ay darami. Ang palmera at cedar ay parehong nangangailangan ng tubig. Sa disyerto man o sa kabundukan, ang dalawang punong ito ay nangangailangan ng tubig. At sinasabi nga po dito na tayo ay dapat na lumago tulad ng palmera at cedar. May mga pagkakataon marahil na tila kulang tayo sa tubig dahil sa disyerto ay walang tubig at sa kabundukan ay wala din namang ganong tubig. Ngunit sa tahanan ni Yahweh, ang mga punong natanim na ito ay bubunga at darami.
Ang katatanungan ay kung tayo po ba ay nasa disyerto, nasa kabundukan, o nasa tahanan ng Diyos. Sa tahanan ng Diyos, sa kabundukan, maaaring may kakulangan ng tubig. At sa ating espiritu ay mayroong pagnanais at nais nating mas mapailalim pa. Mapailalim pa at tumanggap ng nutrisyon, tumanggap ng tubig. Binigyan po tayo ng Diyos ng kanyang pangako na tayo ay lalago. Hindi lamang po tayo bastang lalago, ngunit sa ating pagtanda, tayo man din ay magbubunga. Sabi sa verse 14, tuloy ang pagbubunga kahit ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Ang palmera ay maaaring mabuhay hanggang 200 taon. At ang cedar naman ay napakatatag na uri ng puno. Dahil maaari itong mabuhay hanggang ilang libong taon, pagkatapos ay maaaring maging mas mataas pa sa ilang matataas na puno. Ito po ang pagkilos ng Diyos. At ano po ang pinapakita nito? Ipinapakita nito na ang Diyos ay makatwiran at siya ang ating kalakasan. Sa Kanya ay walang kasamaan. Ang ating pong buhay ay payapa sa Diyos. Pinapakita ng Diyos ang kanyang kabutihan. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay matatag. Ang Diyos ay makatwiran, ang Diyos ay mabuti. Sinasabi po dito na sa Kanya ay walang kasamaan. Dahil po sa atin pong buhay, maaari po nating makikita na tila walang kasamaan. Ngunit dapat pa rin po tayong mag-focus sa Diyos. Dapat po nating alalahanin ang kabutihan ng Diyos at ang kanyang katapatan. Na kahit po ang bawat araw ng ating buhay ay napakahirap, dapat pa rin po tayong mag-focus sa Diyos at umasa sa Kanya.
Patuloy po tayong manabik sa Diyos. Naway tulungan po tayo ng Diyos. Purihin po natin ang Diyos sa kanyang kabutihan dahil at purihin natin siya sa kanyang katapatan.
Diyos amang nasa langit, ang iyong buhay, ang iyong kamay ang patuloy na humahawak sa aming buhay. Maraming salamat, O Diyos, dahil aking nararanasan ang iyong pag-ibig, ang iyong katapatan. Ako ay dumudulog sa iyo dahil ang iyong pag-ibig ang siyang tumulong sa akin. Panginoon, pinupuri kita nang ako ay nagkaroon ng problema sa pinansyal. Ako ay nakapanumbalik sa iyo at ngayon nga ay nasisiyahan na matawag na iyong anak. Panginoon, maraming salamat dahil ikaw ang Diyos na patuloy na nagbibigay ng bawat kong kailangan. Maraming salamat, O Diyos. Dahil nariyan kang tumutulong sa akin, may mga pagkakataon ikaw ang nagbibigay ng lahat ng aking pangangailangan kahit pa ang maliliit na bagay. Panginoon, pinupuri kita at pinapasalamatan. Panginoon, pinupuri kita dahil sa lahat ng mga magpapawala na aming natatanggap. At imbes na umasa sa aming mga sarili, kami ay aasa sa iyo, O Diyos. Salamat sa iyong katapatan at kabutihan. Ang iyong habag at biyaya ang siyang tumutulong sa amin upang makita ang iyong kabutihan. Panginoon, sa iyong mga kamay ay walang imposible, sa iyo ay walang imposible. At naihahayag ng aming babig ang mga papuri na nararapat para sa iyo dahil sa iyong kabutihan. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong pagkilos sa aming buhay. Purihin po natin ang Diyos. Gamitin po natin ang ating mga bibig, ang ating boses, ang ating puso upang ideklara ang kabutihan ng Diyos. Karapat-dapat ang Diyos sa bawat nating papuri. Panginoong Hesus, pinupuri kita at pinapasalamatan. Ikaw ay napakabuting Diyos sa amin. Ngayon nga, O Diyos, sa Psalm 92, nakita namin ang iyong kabutihan. Panginoon, alam mo ang bawat naming kahinaan. Ngunit patuloy ka pa rin nagiging tapat sa amin. At iyong mga pangako ay higit pa sa aming mga inaasahan. Panginoon, maraming salamat sa iyong patuloy na pagpapala sa amin. Kahit pa, Panginoon, sa mga pagkakataon na mayroong mga kaaway at mga takot sa harapan namin, kami ay aasa pa rin sa iyo at ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kalakasan.
At iyong ipinapangako na ang mga kaaway na ito ay may kakalat at ang kanilang mga gawa ay hindi magtatagumpay. Sa atin pong patuloy na makikipag-ugnayan sa Diyos, magkakaroon po tayo ng kapangyarihan na harapin ang bawat pagsubok, harapin ang bawat gawa ng kaaway. Maaaring tayo po ay nakakaranas ngayon ng mga pagsubok na gawa ng kaaway. Maaaring sa ating pakikipag-ugnayan sa ating relasyon. At ang mga bagay na ito ang siyang nagbibigay kalungkutan sa atin pong mga buhay. Tayo po ay manalangin at hilingin natin sa Diyos na tanggalin ng Diyos ang bawat gawa ng tanggalin ng Diyos ang bawat takot na mayroon tayo dahil sa pag-atake ng kaaway. Tayo po ay manalangin. Ipanalangin po natin na tanggalin ng Diyos ang bawat paghihirap na ito dahil ang pagkilos niya ay higit pa sa lahat. Panginoon, naway tanggalin mo ang bawat takot na mayroon kami. Hindi dapat kami matakot sa tao, bagkus ay magkaroon lamang ng banal na takot sa iyo. Panginoon, tanggalin mo mga bagay na hindi ayon sa iyong kalooban. Panginoon, ako ay dumudulog sa iyo. Panginoon, sa aking buhay ay napakaraming mga takot. Hindi ko alam, O Diyos, na may mga pagkakataon na bigla na lamang lumalabas ang bawat mga takot na ito. Ngunit Panginoon, isinusuko ko sa iyo ang lahat na ito, naway tulungan mo ko. Alam ko, O Diyos, na kahit anumang hinaharap ko ay ang ilan dito ay hindi mula sa iyo, kung kaya naman tulungan mo ko, Diyos, na patuloy na magkaroon ng kalakasan sa iyo. Panginoon, pinupuri kita at pinapasalamatan dahil ang bawat panalangin na mayroon ko ay iyong pinapakinggan. Panginoon, ikaw ang tumutulong sa amin. Panginoon, aking dinedeklara na ang lahat ng mga kaaway na mayroon kami ay aatras. At sa ngalan ng Panginoong Hesus, ang bawat kahirapan na ito ay mawawala at may susuko sa paanan ng Diyos. Mga kapatid, sa pagkakataong ito,
Maaaring kayo ay humaharap ng pagsubok, ngunit sinasabi ng Diyos na tayo ay maging tulad ng cedar at ng palmera na laging nananabik ng tubig na nagmumula sa Diyos. Pikit po natin ang ating mga mata. Siyasatin natin ang ating mga puso. At patuloy po tayong manabik ng nutrisyon na nagmumula sa Diyos. Panginoon, ang iyong banal na tubig ang siyang tutulong sa amin. Kahit anumang problema na aming haharapin, magpapatuloy pa rin kami na lumago dahil sa iyo. Ang kaniyang mga buhay ay patuloy na mapagpapala dahil sa iyo. Panginoon, nais naming matanggap ang iyong mga pangako. Tayo po ay pagpapalain ng Diyos. Sabihin po natin sa katabi po natin, ikaw ay makakatanggap ng pagpapala mula sa Diyos. Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang siyang magpagaling sa amin at siyang pumuno sa amin. Panginoon, sa aming mga puso, alam mo, Panginoon, ang lahat ng bagay. Panginoon, naway siya sa atin mo ang aming mga puso. Panginoong Jesus,
Banal na Espiritu, pinapasalamatan ka namin. Panginoon, narito kaming nananabik para sa iyo. Alam namin, O Diyos, na narito ka. Panginoon, punuin mo kami. Maraming salamat, O Diyos, dahil ang buhay namin ay nabibigyang kalakasan at kami ay napagpapala. Panginoon, maraming salamat dahil ang aming buhay patuloy na pinagpapala. Tinulungan mo kami, O Diyos, na maging bahagi ng puno ng buhay. Atin pong itaas ang ating mga kamay. Sinasabi ng Diyos na dapat po tayong mamahinga. Nakita po natin ang kabutihan ng Diyos, ang katapatan ng Diyos. Atin nga po siyang pasalamatan. Panginoon, naway makita namin ang iyong pagkilos. Panginoon, pinupuri kita. Pinupuri ka namin. At ang pagtatanim nga po ng puno ng buhay, Panginoon, ay dahil sa iyong kabutihan. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Tumanggap po tayo ng pagpapala mula sa Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, nais kong pagpalain ng bawat isa. Naway magkaroon tayo ng pananabik sa Diyos at ang ugat ng ating pananampalataya ay mas lumalim pa at makita natin ang pagkilo ng Diyos. Naway sa ating pagtanda ay mas magiging mapagpala pa tayo at makita sa ating buhay ang katuwiran ng Diyos at makita ang kabutihan ng Diyos. Naway pagpalain kayo ng Diyos sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating paumagang debosyon. Magandang umaga.